Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide, ngayong umaga, investigasyon sa 10 billion scam na sinasabing kinasasangkutan ng ilang mambabatas, ipinaubaya na ng palasyo sa NBI. Wealth sharing sa framework agreement ng gobyerno at MILF planchado na. MILF Vice Chairman Gonzales Japar nangangambang posible magpatuloy ang makaguluhan sa Mindanao. Philippine Medical Association umapela kay Pinoy na ipag-utos ang pagbabawal sa paggamit ng electronic cigarette. Bank secrecy law sa gabal sa anti-corruption campaign ng gobyerno ayon sa BIR. Sa balitang negosyo, presyo ng tinapay, biskwit at noodles nakaamba na namang tumaas. At balitang world, 5 pang bangkay natagpuan sa train disaster sa Canada. Samantala, interim leaders ng Egypt nanumpa na. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Lunes ngayon, Hulyo 15, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DYKR 1161 RMN Calibo, DYRI 774 RMN Iloilo, DXDC 621 RMN Davao. Live international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Ganun din sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. Ipinaubaya na ng palasyo sa NBI ang pag-imbestiga sa issue hinggil sa 10 billion peso JLN racket. Sa nasabing racket, inilalagay ang pork barrel ng mga mambabatas sa mga ghost projects. Ay kay Deputy Presidential Spokesperson Avi Galvalte, wala pang balak iutos ni Pangulong Noynoy Aquino ang investigasyon hinggil sa 10 billion peso JLN racket na kinasasagutan ng ilang senador, kasabot daw ang Department of Budget and Management. Anya, hindi na ito kailangan dahil sinimulan na rin ng NBI na nasa ilalim ng Department of Justice. Sinabi pa ni Valte na mas mabuting hintayin na lamang na matapos ng NBI ang kanilang investigasyon at kung ano ang isusumiteng rekomendasyon. Una rito'y pumalag sila Senador Loren Legarda at Bongbong Marcos matapos masangkot sa naturang maanumalyang scam. Nilinaw ni Legarda na maayos itong inilalaan ang kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa isang isang lugar ng kanyang bayan, partikular sa paggawa ng silid-aralan, rural livelihood, education and health services, habang inihayag naman ni Marcos na hindi nito kilala o nakausap man lamang ang mga taong dawit sa eskandalo. Matatandang nadawit ang pangalan nila Legarda at Marcos matapos mabanggit ang mga ito sa sinumpaang salaysay ni Merlina Pablo Sulas, ang isa sa whistleblower sa pork barrel scam na nagdawit kay Janet Lim Napoles, may-ari naman ng JLN Group of Companies na umunay nasa likod ng sindikato ng pork barrel. Matapos naman ang mahaba-habang pag-uusap na kumpleto na ng Philippine Government at ng Moro Islamic Liberation Front ang annex sa wealth sharing ng Framework Agreement on the Bangsamoro sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan ang kinumpirma ni Government Chief Negotiation Panel Chairman Professor Miriam Coronel Ferrer na pumayag na silang pagbigyan ng demand ng MILF na 75% ng buwis na makukolekta sa masaklaw na lugar
ay mapupunta sa Bangsamoro, habang 25% lamang ang bahagi ng national government. Habang pantay naman ang magiging hatian sa revenue mula sa energy resources kung saan nakapalob ang fossil fuels na kinabibilangan ng petroleum, natural gas at coal. Nilinaw ni Ferrer na nasa magiging dibdiban din na magiging negosasyon sa dalawang nalalabing annexes na nataktang umpisahan sa susunod na buwan pagkatapos po ng Ramadan. Sa kabila nito'y inahayag ng liderato ng MI na walang katiyakan na matitigil na nagpapatuloy namang kaguluhan sa Mindanao. Partikular na tinukoy ng MILF ang grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na pinamumunuan ni Amiril Umbra Cato. Wala nga ang katiyakan kung matitigil na ang nagpapatuloy na kaguluhan sa Mindanao. Ito ang pananaw ni Moro Islamic Liberation Front Vice Chairman for Political Affairs Ghazali Jaafar sa kabila ng naging magandang pag-uusap nila at ng gobyerno sa 38th round of talks sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa isang pahayag, sinabi ni Jaafar na posible umanong samantalahin ng ilang grupo ang napag-usapan ng gobyerno at MILF para maglunsad ng tuloy-tuloy na pananabotahe. Ang tinukoy rito ni Jaafar ay ang grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na pinamumunuan ni Amiril Umbra Cato. Inamin nito na mismong ang liderato ng MLF ay nangangamba rin sa posibleng gawing hakbang ng grupo ni Umbra Cato. Matatandang nung Sabado, tinambangan ng rebeldeng BIFF ang mga miyembro ng 2nd Mechanized Battalion kung saan 2 sundalo ang namatay habang 4 naman ang sugatan. RMN Nationwide Report. Dalawang sundalo patay sa panibagong sagupan ng BIFF at militar. Kasama natin sa balita live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Hinaras ng tinatay ang 50 kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Movement o BIFM ang detachment ng 21st Mechanized Company ng 2nd Mechanized Battalion ng 1st Mechanized Brigade na nakabase sa Barangay Keteman, Gindulungan, Maguindanao na nagresulta sa pagkasawi ng 2 sundalo at pagkasugat ng 4 na iba pa. Alas 6:30 ng umaga noong Sabado nang sinalakay ng grupo ni Commander Abu Bakar alias Bungos ang nasabing detachment. Gumanti ng putok ang mga sundalo at tumagal ng ilang oras ang bakbakan. Tumawag naman ng saklolo ang 21st Mechanized Company sa 68 Infantry Battalion na nakabase sa Barangay Bagan, ngunit maging ang mga ito ay tinambangan din ng BIFM. Ang mga nasawing sundalo ay kinilalang sina PFC Rionel Ray Agkawili na driver ng KM truck at PFC Richel Pangabitan, habang ang mga sugatan ay sina Corporal Jonathan Mark Balaho, PFC Riniel Regal, Private Kaita at Corporal Amaya. Bunsod nito ilang oras ding impassable ang Cotabato City General Santos City Highway. Pansamantalang pinigil ng mga sundalo sa mga checkpoint ang mga motorista, partikular sa bahagi ng Gindulungan, Sharif Agwak Highway, vice versa. Dahil na rin sa presensya ng BIFM, binuksan lang muli ang highway pagkatapos na magsagawa ng clearing operation ang mga sundalo. Ayon naman sa tagapagsalita ng 6th Infantry Division, Colonel Dixon Hermoso, ligtas ng daanan ang Cotabato General Santos Highway at wala nang dapat ipangamba. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Amantalay, umapela ho ang Philippine Medical Association o PMA kay Pangulong Noynoy Aquino na ipagutos na sa Department of Interior and Local Government o DILG ang pagbabawal sa paggamit ng electronic cigarettes o e-cigarettes. Sa isang statement, sinabi ni PMA President Leo Olarte na dapat ay sa lalong madaling panahon ay pagbawal na ang paggamit nito dahil mapanganib ito sa kalusugan ng bawat tao, lalo na sa mga bata. Kasunod na rin niya ito sa babala na ipinalabas ng WHO, World Health Organization at ng Food and Drug Administration ng bansa na sa paggamit ng battery-operated na sigarilyo. Unang nanawagan ng WHO sa mga gobyerno ng bawat bansa na dapat nang i-regulate ang paggamit at pagbenta ng e-cigarettes dahil sa masamang epekto nga nito sa kalusugan at hindi rin nakakatulong para maalis ang paninigarilyo. Naniniwala si Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Hinares na malaking sagabal ang Bank Secrecy Law para tuloy masugpo ang talamak na korupsyon sa bansa. Ayon kay Hinares, dapat mabigyan ng pagkarapatan ang mga state revenue collectors na mabuksan ang bank accounts sa mga suspected tax evaders para maging madali po ang investigasyon kung sumusunod nga ba ito o hindi sa tamang pagbabayad ng buwis. Nakaad lang ani ang Bank Secrecy Law sa peso at dollar deposits
para magkaroon ng transparency sa pamahalaan. Ayon pa kay Henares, posible rin kasing itago sa mga naturang bank accounts ang kanilang ill-gotten wealth o yung mga utagong yaman ng mga nandaraya sa pagbabayad ng tax at iba pang kaugnay na korupsyon. Mga manggagawa walang inaasahang aumento sa sahod sa loob ng 2 buwan. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report! Walang inaasahang wage hike ang mga minimum wage workers sa Metro Manila sa loob ng 2 buwan. Sa tantya ni Department of Labor, Employment National Capital Region Director Alan Macaraya, posibleng sa ika-4 na quarter pa ng taon, magkakaroon ng salary adjustment o dagdag sahod sa papatak sa Oktubre. Dahil dito ay manatili pa rin pansamantala sa 456 kada araw ang sweldo ng mga ordinaryong manggagawa sa pribadong sektor. Gayunpaman, sinabi ni Macaraya na depende pa rin sa magiging ebalwasyon ng wage board kung magkakaroon nga ng wage increase. Nabatid na sa Miyerkules ay tinakda ang kalawang public consultation para sa wage hike petition. Una na naghain ng TUCP ng petisyon para sa dagdag sahod na kung saan ang hinihiling nila na 85 pesos kada araw na dagdag sweldo sa mga minimum wage earner. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Nationwide! Mas mataas na sweldo at mga benepisyo isinulong naman sa Senado. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report! Pinadadagdagan ni Senator Jinggoy Estrada ang sweldo at mga benepisyo ng mga opisyal at tauhan ng barangay. Ito ang nakapaloob sa Senate Bill 134 na naglalayong amyendahan ang Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991. Base sa panukala, dapat magkaroon ng hindi bababa sa 1,000 pisong allowance kada buwan ang mga punong barangay, habang hindi naman bababa sa 600 pisong allowance ang dapat matanggap ng sangguniang barangay members, barangay treasurer at barangay secretary. Target din ng panukala na itaas sa 8,000 piso ang sweldo ng punong barangay, 7,000 pesos para sa sangguniang barangay members, 6,000 pesos na increase para sa barangay treasurer at secretary at 5,000 piso naman para sa mga barangay tanod at 10 taga-mamayapa. Itinatakda din ng panukala ang pagkakaroon ng barangay health workers sa barangay office set-up. Mahigpit ding ipinag-uutos ng panukala na magkaroon ang mga opisyal at tauhan ng barangay ng Christmas bonus, insurance coverage, free medical care habang ang kanilang mga anak ay dapat na ding libre sa tuition fee. Kasama din sa panukala ang pagkakaroon ng subsidiya sa mga ospital para sa mga opisyal at tauhan ng pamahalaan o ng barangay ng mula 5 hanggang 10,000 piso. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano at RMN. Ang pagbabawal sa mga minor de edad sa mga motel, inirekomenda ng Population Commission laban sa pagtaaso ng teenage pregnancy. Kasama natin, Lapato, Cagayan de Oro, si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report! Upang mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis, iminungkahi ng Population Commission sa Northern Mindanao sa Konseho ng Cagayan de Oro na ipagbawal sa mga motels at inns ang mga minor de edad, kabilang na ang pagbabawal sa kanila sa pagbili ng mga pornographic materials. Ayon sa POPCOM, ang hakbang na ito ay makakatulong umano na maibsan ang exposure ng mga teenagers sa maagang sexual activities. Dahil kasi sa exposure ng mga kabataan sa pamamagitan ng media, naghihikayat ito sa kanila na pumasok sa mga motels at inns na siyang nagko-contribute sa pagtaas ng bilang ng teenage pregnancies. Base sa tala ng POPCOM, ika-4 ang Northern Mindanao sa mga maraming kaso ng teenage pregnancy sa buong bansa. Sa nakaraang 10 taon mula noong 2000 hanggang 2010 na survey ng National Statistics Office, tumaas ang rating ng teenage pregnancy na pumalo sa 12.9% na nagko-contribute sa kabuuang 65% record sa buong bansa. Samantala, handa namang makipagtulungan ang Komite ng Social Welfare sa sangguniang panglungsod sa usaping ito. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alwin Saliring, Tatak, RMN. Nationwide! RMN Report! RMN News Negosyo. Kasama nakatakda pong tumaas sa darating na Setyembre ang presyo ng tinapay, biskwit at noodle. Sayon sa grupo ng mga negosyante, ito kung magpapasya ang gobyerno na pataasin din ang taripa ng imported Turkish flour. Posibleng matagdagan ng piso ang presyo ng tinapay at 50 centimos naman para sa Pinoy pandesal na 350 pesos na halaga ng kada piraso.
Paliwanag po ni Ernesto Chua, Chairman ng Filipino-Chinese Business Council, ang pagtaas ng presyo ng tinapay nakadepende pa rin sa desisyon ng kagawaran ng agrikultura. Ayon sa Filipino-Chinese Baker Association, mas mura ng 30% o 200 pesos ang Turkish flour kumpara sa locally milled flour na mas pinipili ng mga panadero. Ang harina mula sa Turkey ay binibenta sa halagang 700 pesos kada 25 kilo. 620 pesos para sa soft flour at 900 hanggang 950 pesos naman sa locally milled flour. RMN News Abroad. May 5 pang bangkay natagpuan ng mga otoridad sa pinangyarihan ng oil train disaster sa Quebec, Canada. Sa inisyal na ulat, umabot sa 33 katawang namatay matapos madiskarel ang tren. Ang nasabing oil tanker ay nawala sa riles sa bahagi ng Lac Megantic noong nakaraang linggo na naging sanhi na malaking pagsabog at malaking apoy. Nagdulot ng malaking pinsala doon. Samantala sa Egypt, formal lang nanumpa bilang Interim Vice President for Foreign Relations ng Egypt si Mohamed El Baradei, habang tinanggap na rin ni Nabil Fahmy ang posisyong Foreign Minister. Si Fahmy ay dating Egyptian Ambassador to the United States. Inaasang sa panunumpa at pagtanggap sa bagong trabaho ni na El Baradei at Fahmy ay magiging hakbang para sa pagbabago ng Egypt kasunod ng nangyaring pagpapatalsik kay dating President Mohamed Morsi. Mga kasama live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayong Lunes, July 15 na ho tayo, 2013. Sa mga taga Zamboanga, susunod na dyan sila kasamang Joel Sanson at Hermie Ventura sa RMN News Diretso Balitang Zamboanga sa numero 1 DXRC 900. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. At thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We,